Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayon tumulad sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na tang with evidence. Ako po, ano naman tong pinost ni Jason sa na meron na siya na-discover sa Malacanang? Ano bang na-discover mo, Jason, sa na kung saan maraming Pilipino ang nag-message, nag-comment sa picture na kanyang pinost? At good news mga kabibig, nag-post din si F.L. Liza Marcos sa linggong ito kung ano ang mga ginagawa nila ni BBM. Naku po, ano ba naman yan? Parang iba ang post ni Jason sa na meron siya na-discover sa loob ng sa labas ng Malacanang. Tapos si F. Elisa, may pinost siya lang dalawang BBM na very solemn, very loving. Po mga kabibig, ano ba itong ating na-discover sa social media ngayon na pinag-uusapan at pilit kino-connect-connect ng maraming netizen. So unahin natin si Jason sa ano ba ang kanyang pinost na kung saan tumaas ang mga kilay ng mga netizen? Ito kabibig. Ito ang pinost ni Mr. Jason sa yan oh. Yan. Sabi ni Mr. Jason sa, bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Oh? Talaga ba Mr. Jason sa? Will somebody from PSG or Office of the Philippines tell us anong meron? Sino binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Hala ka. Nakakilabot naman tong po si Mr. Jason sa Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may nateging opisyal na talaga? Nagtatanong lang po. Hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Ooh. Sabi naman ng netizen, throwback yan kay GPA sa Dinosaur King. Parang Cabral lang. It's a symbol of national mourning. Who passed? Ito yung mga komento ng mga netizen, di ba? Diversionary tactics para pagtakpan isyo sa malita skandal at incompetency sa paghandle ng crisis ng administrasyong na ito. There are three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. Flag may be flown to half-mast as a signing of mourning. Yan ang mga komento ng iilang netizen sa post ni Mr. Jason sa. So gusto lang malaman ni Mr. Jason sa kung anong nangyari. May natigi ba? May binibigyang pugay ba? Anong meron? Kaya sabi ni Mr. Jason sa baka bagong patibong na naman to ng grupo ni na Claire Castro. Ako hindi magandang patibong yan mga kapipi kasi hindi magandang biro na paglaruan ng ating Philippine flag at gawing tawag itong instrumento para lang sa isang gimmick, 'di ba mga kabibig? O ito ang kabibig ha, may komento ang isang vlogger na natin kabibig ito oh. Makinig tayo. Lakadiha. Ano kaya ang ibig sabihin pag ganito ang nakikita nyo? Lalo na pag sa Malacanang. Ano. Kasi merong iba dyan, pag may nakitang ganito, iba-iba agad yung mga sinasabi nila na ganito daw yung mga nangyayari. Eh mas maganda dyan, pag nakita nyo yan mismo sa mga mata nyo, kasi ito may nagpost na ito ay itanong ka agad kay Auntie Claire muna. Kasi baka sabihin, fake news na naman yung mga iniisip nyo. Dapat kasi pag mga may ganitong kaganapan, ipaliwanag nila bago mag-isip ng iba ang mga tao. Tama. Kung ano na. O ayon dito sa post po ni Jason sa bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas? Kaya nga, post ni Mr. Jason. Sabi niya, hindi mauubusan ang dahilan yan kahit pinagtatawanan na. Auntie Claire, ano ito? Ayon kay Jason sa tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may natesyal na talaga? Kaya nga sabi dito, kailangan na magsalita si Senator Amy Marcos kung ano ba talaga ang totoong status ng kapatid niya. Kahit hindi sila close or hindi man lang naging close or maging close or
okay sila ng kapatid niya, I'm sure may mga mata din siya sa loob ng Malacanang para magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Kung ilabas yung katotohanan. Kung talagang panig ka sa katotohanan, bakit masyadong tahimik ka? Hinahayaan mong kumakalat o kumalat lalo ang balita tungkol sa ading mo. Kung hindi man totoo, magsalita ka para matapos na. Ano Totoo. kayang meron, Amy? Bakit parang tahimik ka? Ano kayang dahilan? Tahimik ka sa isyu. Hinahayaan nyo na lang ba na yung pinag-uusapan ay mapunta sa isyung to? Hindi doon sa isyu ngayon ng korupsyon? Si Amy Marcos ngayon ang pag-asa natin na magsalita. Kasi si Auntie Claire, kung ano yung pinagyayaw-yaw niya, hindi natin alam kung katotohanan pa yan. Kasi ayon sa iba, si Auntie Claire daw ay tagagawa ng fake news. Ayon din yan kay Attorney Panelo. O, Auntie Claire, totoo ba yon? O dito tayo sa mga nagkomento kung anong masasabi nila dito. Sabi ni Marilyn de Lima, De Lima Piliedo, nako po, baka naman sinadya talaga nila lituhin ang taong bayan sa kung anong reason lalabas din ang katotohanan. So yun nga ang kabibig yun ang mga komento ng Ang ibig sabihin, pero meron ako nakita. Naniniwala ka ba na Nakita ko tong video at maganda ang kanyang naniniwala ka ba na magkakaroon ng smooth transition from BBM administration going to Sara Duterte's administration sa 2028? Hindi. Wala pong ganon. Magkakagulo bago hayaan nila na mapunta kay Sara Duterte ang kapangyarihan sa Malacanang. Bakit? Kasi alam naman natin na meron ng statement si Sara Duterte. Ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, hindi po pwedeng walang managot sa nakawan o korupsyon na nangyari ngayon. Kung ang pinupunto doon sa usaping nakawan at sinasabi ng marami na ang punot dulo niyan, ang utak niyan ay si BBM, saka yung kanyang mga kasama, sa tingin nyo ba papayag sila ng easy, di ba? Very easy for Sara Duterte na maging presidente. Parang na alam nila na itong si Sara Duterte, paiimbestigahan sila. Of course. Pwede silang i-prosecute at makulong. Of course, hindi. Kaya gagawa sila ng isang hakbang. It's either legal or illegal. Puwersahan. Hindi sila papayag na sa susunod, si Sara Duterte ang maging presidente. Magkakaroon ng resistance yan. At nag-uumpisa na ngayon ang kanilang pagre-resist o resistance sa Sara Duterte's presidency sa 2028 sa pamamagitan ng impeachment. Yung ginagawa ngayon na impeachment, bahagi yan. Unang hakbang nila yan para pigilan si Sara Duterte. Hindi nila hahayaan na basta-basta na lang na bitawan ang administrasyong ito kung alam nila ang susunod na Pangulo, papapanagutin sila doon sa nakawang nangyari sa administrasyong ito. Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang magiging kaguluhan para pigilan lamang si Sara Duterte. Baka sabihin nyo naman sa akin, nagkukuro-kuro na naman ako, di ba? We are just... Pachamba na naman. Hindi. Human behavior yan eh. No-observe din natin eh. Sa ecology yan eh. Kapag alam mo na sa mga susunod na araw, ikaw ay mapapahamak dahil sa konsekwensyon ng ginawa mo ngayon, ano ang natural reaction mo bilang tao? Prevent that kind of correct. Diba? Pangyayari. Kinakailang i-prevent mo yun. Sigurado na dahil sinabi na ni Sara na papanagutin. So, you need to prevent that kind of event Agree. na pwedeng mangyari sa'yo na ikaw ay imbestigahan. Paano mo ipe-prevent yun? Ginagawa na nila ngayon. Pero yung magnitude, hindi natin alam kung makakarating tayo sa puwersahan na pagpigil kay Sara Duterte para maging presidente. Para lamang iligtas yung kanilang mga sarili sa pananagutan, sa malawakang nakawan sa gobyernong ito. So abangan ninyo. True. Sabi dito na isang netizen, may punto ka, pero kung hindi nila papigilan na maging presidente si Sara, siguro ang vice dyan hindi niya kaalyado at kapag mangyari man na hindi maganda sa presidente, ikaw ng Pangulo ang papalit at madali na lang din nilang mahawakan ang lahat ng gusto nila. Kaya para nakakatakot ang darating ng 2020 election, sana hindi ito mangyari at manaig pa din ang katotohanan. Hindi na ako sure na gagawin nila ang dapat kay si Sara man ako.
Gagawan at gagawan ng paraan yan para hindi maupo si Sara. Alam Mexico, kailangan nila ang bansang Pilipinas para labanan ang China. Lalo na ngayon at magkadikit na ang China at Taiwan, kaya binabaon nila ang utang at binabayaan nilang magkura para madrain tayo. Tumpak, parang sinasabi mo, wala talagang pag-asa ang Pinas, patuloy ang kahirapan. Tama ka dyan, kapatid. So ito yung mga nakukuha natin mga impormasyon, opinion ha, ng mga tao sa at naoobserbahan nila ngayon nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Of course, sinabi na ni Sara na pananagutin talaga niya ang mga magnanakaw ng Pilipinas at yun ang gusto natin eh. Doon tayo makukuha ni Sara eh. Doon ang pinaghahawakan natin na merong isang politikong tatayo at itong mga kurakot na ito ay mapapanagot sa pag-upo ng bagong presidente sa 2028. At si Sara ang ating nakikitang maging pangulo na ibibigay or gagawin ang lahat, mapanagot lang ang mga kurakot. And Nagkakaroon ng speaking of Liza Marcos, mga kabibig, eto, nako, BBM is alive and kicking, mga kabibig, grabe. Nag-dinner ang dalawa. Pagbigyan na lang natin yung dalawang mag-dinner. Wala namang problema doon, di ba? Oh, nako, ang sarap ng buhay, nag-dinner. Well, bigyan, ang mga loyalista ang sabihin, ano ba kayo? Bigyan naman natin ng chance ang ating presidente na mag-dinner together with her wife, tapos mag-enjoy sila, pansaman tao din siya. Oo nga, pero may na-observe ang mga tao sa picture. Sana all merong magic beans. Swerte naman ng tagaluto, nakipik sa first family pic. Check nyo sa ChatGPT, kahit ChatGPT, parang ang sagot ay around 2025 daw. Grabe. Kaswerte naman ng chief. Yun ang mga komento ng mga netizen ha. Ito pa. Di ba kahapon balita na sa US press, bakit nasa Soler siya ngayon? Tanungin nyo ang waiter kung andun ba yan. Sana mag-comment yung chief dito, anong taon to? Hala. Sana all, may private chef. Mabuhay po kayong mahal na Pangulong BBM. Ay, unang gulang lam. Unang ginang. Mataba pa si BBM dito. Throwback is real. Uy, sabi naman kayo. Mataba pa daw si BBM. Throwback pa more. Gwapo ni BBM. Di ba? Oo nga, no. Parang mataba. Parang fresh na fresh pa si BBM dito. Ano bang fresh na fresh ka, bibig? Kala ko ano yung half-mast flag na yun sa Malacanang. Yun na nga eh. Halata naman na edit si BBM eh. Masdan yun ng mabuti ang salamin, may mga upuan, pero sa kanyang pic, wala siyang katabing upuan. Ano? Ay, oo nga, no? Ay, oo. Hala. Grabe naman mga tao. Diba? Ito yung may mga upuan dito. May mga baka sa ibang table yan. Kasi ito, special table to na BBM at Liza Marcos. Kaya talaga, no, gawa kayo mga imahinasyon nyo. Bawal yan. Bawal gumawa ng imahinasyon. BBM alive na alive. Kung tingin nyo kumakain ng si BBM, kasama si Liza Marcos, nag-enjoy sila. Kailangan nila mag-enjoy. Kailangan mag-unwind kasi daming problema ng mga tao ng Pilipinas, crisis sa oil, napapressured sila. Kailangan nila mag-unwind. Pero yung mga Pilipinong gutom, walang unwind. Ang sasarap na pinagkakain ni BBM kung akong presidente, no, ayaw ko magpa-picture. Elisa, wag mag-picture. Wag mong i-post kasi nakakahiya. Yung ibang tao walang kain ngayon. Tayo ang sasarap ng pagkain natin, nakakahiya. Yung ibang Pilipino ngayon, gutom na gutom. Pero ang sasarap ng mga sinaserve sa atin, mahihiya naman tayo. Diba? Yung iba, walang kinakain na pagkainan. Pinopost mo pa. We have to be very sensitive sa mga Pilipino ngayon. Lalo nang mataas ang presyo ng gasolina, yung mga tsuper natin, wala nang madalang pera sa kanilang pamilya. Mahal pa ang presyo ng bigas. Tayo nag-post ng ganyan-ganyan. Para yatang hindi tayo naging, sensitibo sa ating mga ginagawa. Ay, yun lang ang akin napansin, kabibiga. Be sensitive. Sabi ni Liza Marcos, sometimes it's just nice to slow down and enjoy each other's company. No noise, just us.
Finestra at Soler. Oy, April 11, 2026. Walang noise, walang ingay, pero pero nakaka-insecure. Uy, bakit ka na-insecure ka, bibig? Kasi ang sarap ng pagkain nila. Tingnan niyo ang pagkain ka, bibig, oh. Ang sarap na may juice pa. Yung ibang picture may wine-wine pa sila, oh. Yung ibang picture may wine. O, di ba? Nag-wine-wine sila, kabibig, oh. Di ba? Ang sarap. Buti pa sila nakatikim na masarap na pagkain. Tayo, oo. Kulang pa yung pera para pambili ng pagkain kasi mahal ang presyo ng bilihin ngayon, tapos ang taas ng ng gasolina, tapos yung tatay natin wala nang mabigay na pera para sa pagkain natin. Tapos ang sarap ng pagkain ng ating presidente at vice presidente. Napaka-insensitive naman nila, uy. Well, ano naman tayo magagawa? They need to enjoy, to relax, to unwind. Tayo, kailan tayo mag-unwind, oy? Sa kahirapan ng Pilipinas. 'Di ba? Ito ang sarap ng buhay nila pero tayo naghihikaos. Oh, wala tayong magagawa, binoto nyo kasi. Nabudol kayo. O yun lang, kabibig, ang ating Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Oh, gutom na ako sa picture ni Lisa Marcos. Ano bang makain natin? Toyo? May bigas pa ba tayo dyan? O ano ba? Baka asin na lang ang ating iulam. O pwede naman natin gamitin ang picture ni Lisa at BBM na kumakain ng masarap, tapos tingnan natin yung pagkain. O, maglaway-laway na lang tayo habang kumakain tayo ng konting bigas sa ating plato. Isipin natin masarap ang ating ulam dahil sa picture ni Lisa at BBM. Imagination ba? Ang hirap maging pobre.